Hello everyone! Welcome to Invested Lifestyle. Maybe nagtataka kayo kung bakit mabenta yung mga pagbabakasyon sa Japan ngayon. At paano ko na-afford mag-Japan in the middle of my legal battle? Sa totoo lang, it's been tough. Malakas ang budget talaga. So in this video, I will share how I did it. At maybe you can do it too. So if money is tight pero you need to go on vacation or lose your sanity, kailangan yung maging creative. Since 40th birthday din ng asawa ko, we wanted to be special. Pero budget friendly pa rin. Kaya nung nagkaroon siya ng business meeting sa Japan at nakita nga namin na ang baba ng yen compared sa dollars, we decided to make it a vacation na rin. First, we looked at ano ba ang meron kami. So starting with our credit card points, we researched din kung magkano ba ang aabutin at nakita nga namin na enough naman pala yung credit card points namin for free flights and hotels. Of course, hindi naman 5 stars yung mga hotels na tinuluyan namin, pero it's okay kasi ang criteria lang naman namin sa hotel is malinis and malapit sa mga gusto naming puntahan para makatipid din kami sa transportation. So, okay na yun para sa amin. Let's move on sa transportation naman. Namahalan talaga ako sa JR Pass dahil nga ang presyo namin na nakita ko sa Klook for 10 days, mga nasa $400 each. So, bumili na lang kami ng Suica card. Suica card, prepaid card siya na pwede mo rin gamitin sa vending machine at sa mga convenience store. So, you can buy a physical card sa Japan or kami, nasa phone lang namin. So, convenient. Kung dadaan kami sa mga tren, ginaganon lang namin yung phone namin. So, sa 10 days namin sa Japan, total of $52 lang yung nagastos namin each. So, kasama pa rin dun yung mga kapag nauhaw ako, bumibili ako sa vending machine or kapag kailangan ko magkape, ginagamit ko rin yun sa convenience store. Depende na yun kung saan kayo pupunta. Ang cons naman is hindi kasama yung bullet train. Pero once lang naman kami nagpuntang bullet train nung sumakay kami papuntang Kyoto. Nung nagpunta kami from Tokyo to Osaka, we chose to fly din dahil $50 lang yung pamasahe to fly. Pero kapag nag-bullet train ka, $100 or more. So keep that in mind kung magja-Japan din kayo, tingin-tingin din kayo ng flights. So lastly, we have a rule na if it's less than 30 minutes walking, naglalakad na lang kami. So, walkathon. Bukod sa kailangan namin ng exercise, dami ng mga kinain namin na, let's just say, hindi mo siya masasabing healthy. Dahil sa kalakad namin, you might ask kung sumakit ba yung katawan namin at sobrang pagod ba kami sa gabi? Syempre, talagang sobrang pagod kami. Pero positive din dahil may jet lag kami sa first few days at kapag pagod ka, no choice ka dahil katawan mo mismo na yung susuko. Sa mga adventures naman, ang pinakamahal is yung Japan Kart or Mario Kart, pero it's also the most fun. So, we paid almost $200 for both of us at $40 lang para sa international driver's license namin kasi kailangan mo yun. Since it was on our bucket list and sobrang saya naman talaga, I will put the link below. Ang ginamit nga namin is Japan Card. Yung asawa ng may-ari is Filipina. Pati na din yung photographer nila, Filipina. Kaya ang gaganda ng mga photos namin. Hindi namin talaga yun makakalimutan. Most of the activities namin na hindi naman karamihan, under $25 lang ang nagastos namin at yung iba libre dahil sa mga kaibigan namin. So, dahil din sa pagod, we limited our activities kasi kahit sa park ka lang, sa dami ng cherry blossom, pagpunta namin, sobrang magical na. So, you don't really need to go to Disney. At umulan nung gusto namin mag-Disneyland. So, tipid pa rin. So, shout out to our friends na nagpasabay. May mga products kasi sa Japan na patay talaga yung mga taga-US. So, examples nun is Harry Potter wands. May mga wands na dun mo lang mabibili sa Warner Brothers. Sa Japan, yung mga Starbucks mugs at yung mga Japanese snacks.
They also know na meron kaming legal battles, so they actually pay us more than we spent. At sasabihin nila na, for example, nagpabili sila ng one, sila na yung sagot sa lunch namin, or dinner namin that day, or sila na yung sagot sa mga entrance fees namin. So, maswerte talaga kami at may mga generous friends kami. They are really a blessing to us at hindi kami makakapagbakasyon kundi dahil sa kanila. Syempre, mawawala pa ba yung pagkain? So, mga mahilig mag-Japan, alam nyo na siguro na ang sasabihin ko, madalas nyo kami makikita kumain sa convenience store. Kasi mapa Family Mart, Lawson, 7-Eleven, lahat, wala talagang tapon, lahat masasarap yung pagkain. Meron kaming dalawang restaurant na gusto naming itry. Medyo may kamahalan, pero kung kukompare mo sa Amerika, mas mura pa din. Yun yung seafood buffet at yung Wagyu. And it was great, pero mas nag-enjoy kami sa mga Japanese fast food. So, number one talaga na na-discover namin, I know meron sa Manila, pero ngayon lang namin na-discover is yung yakiniku like. Ilang beses yata kami kumain doon. Syempre, yung Yoshinoya, only rice, at yung Sukiya na parang Yoshinoya din. At yung mga local revolving sushis. Mga street food, ramen joints na lahat yun hindi lalagpas $20 a person. Murang-mura na talaga compared sa mga kinakain namin sa US. Kaya gusto ko rin yung Japan dahil kahit anong kainin namin masarap. Kahit mura or mahal, super enjoy kahit na nagtitipid ka. Promise. Ay, hindi ko alam kung alam niyo yung nangyayari dito sa US. Kasi dito sa US, kapag kakain ka sa labas, parang ayaw mo na kasi mostly 20% yung tip. Minsan nakadagdag na. Tapos, minsan kahit na take out, parang mape-pressure ka pa rin mag-tip. So, gusto talaga namin sa Japan kasi hindi ka na kailangan mag-tip. Kasi included na, so hindi ka na mag-iisip. And lastly, ang talagang mapapamahal yung mga tao, minsan, is shopping. Pero, kung kilala nyo ako, I don't really like luxury goods. And don't get me wrong, para sa ibang tao, investment yon kung alam mo yung ginagawa mo. Kasi, I admit, I don't know anything about it. So, hindi ko hilig, hindi ko alam kung ano yung pwede kong ibenta or hindi. Kasi hindi naman ako bibili ng luxury goods kung hindi ko maibebenta yun. Ang mostly binili ko is hilig ko, which is skincare. Kasi hindi naman ako pala makeup. Ang talagang binibili ko is Japanese and Korean skincare. Almost double din yung presyo sa US, kaya nakatipid ako sa Japan. Yun lang ang mostly binili ko. Si Andrew bumili ng drone para sa business namin kasi nga mas mura electronics sa Japan and tax-free. So, nakatipid din kami doon. We also bought snacks na mahal din sa US. At para may idea kayo, ang favorite namin is yung tiramisu candy, which for me is the best candy in the world. Yung Tokyo Milk Cheese Cookies. Alam ko available yun sa Pilipinas, pero hindi siya available sa US at yung mga kaibigan ko dito gusto nila naman bilhin sa akin dahil talagang patay na patay sila doon. At yung kapatid ko nga na may birthday, yun ang request niya. Talagang love na love niya yung Tokyo Milk Cheese na yun. Pero, ang bago kong obsession ay ang NY Perfect Cheese. It's the best snack for me that I have ever tasted in my life. So, na-obsessed talaga ako doon. Binili namin siya ng mga $8 sa Tokyo Haneda Airport. Pero binibenta pala sa US yun ng Amazon ng $46. So, isipin nyo, if for example, yung mga kaibigan nyo magpabili din, diba? Tubuan nyo kung pwede. Joke lang. So, lagi siyang sold out. So, pumunta kayo ng maaga. I'm not sure kung binibenta siya sa Narita, pero available din daw siya sa Tokyo Station. I-google nyo na lang kung may iba pa siyang branch, pero limited lang talaga. Usually, after opening mga 2 hours, ubos na. Sa sobrang sarap, ubos na yung akin, pero napapanaginipan ko pa rin. Stop it. Get some help. But of course, not the least, we are releasing our trip as content. So, kahit pa paano kikita rin kami pag pinanood nyo yung Japan trip namin. So, matutulungan din kami para ma-afford namin yung trip. So, I realized nga na people who sued me really want me to become miserable. Pero, I won't allow them to win.
kahit na malaki yung gastos ko, nakakagawa pa din ako ng mga paraan to do the things I love because I don't want them to win. Kapag naging miserable ako, di nanalo sila. I might be in a legal battle with them forever. So, I find ways to still enjoy my life, diba? At proof ito na with a little creativity at resilience, of course, like great friends, anything is possible. So, it doesn't have to be Japan if hindi kaya ng budget nyo. You can also go sa mga probinsya or sa mga lugar na mas mura kaysa sa lugar nyo ngayon to have a great vacation. So, ang problema kasi nga sa US, mas makakamura ka pa kung sa ibang bansa ka na lang magbakasyon. Kasi kung pupunta ka dito sa mga ibang states, ang mahal pa rin. So, dahil nga sa exchange rate, napamura pa kami sa Japan. Kung dito ka magbabakasyon sa US, ang hotel mo is mga nasa $200-300. Which sa Japan, okay na yung $50 hotel. So, ang lesson ng video na to is if gusto nyo magbakasyon, if nababurn out na kayo, it's okay as long as pasok sa budget nyo. Sabi ko nga, it doesn't have to be expensive. Hindi kailangan yung mga nakikita nyo sa TikTok is din yung mga gagawin nyo. Ako, sa totoo lang, mas masaya ako kapag tingin ko I'm getting a good deal. Mas pinagyayabang ko pa actually yung mga nagastos ko na napamura ako kaysa sa mga mahal na ginawa ko. Kasi I'm proud na nakakatipid ako. So yun, sana instead nga na pagmayabang natin yung mga mahal na nabili natin, pagyabang natin yung mga mura na nabili natin kasi it just shows na we're smart with money. So, if may natutunan kayo and you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe and share this video para sa mga planong mag-Japan or kahit na yung mga plano lang magbakasyon on a budget. So, salamat sa mga channel members again. I love you all and until next video. Bye!